Si Brian ay isang ulirang stepfather na pilit ginaganapan ng pagiging isang tunay na ama kay Lucas. Gusto niyang magkaroon sila ng malalim na ugnayan kaso palagi na lang tong palpak. Tulad nung isang beses sa pinalakas niya ang loob ni Lucas sa paglalaro ng lacrosse. Gayahin niya daw ang mga bida sa laro kung saan sila ang nagpapanalo habang nagiging slow motion ang lahat. Kaya ginaya nga yun ni Lucas. Kaso, nang makuha niya yung bola at ito na ang tira na magpapanalo sa kanila, bigla siyang lumakad ng slow motion alinsunod sa pinayo sa kanya ni Brian. Kaya naabutan siya ng mga kalaban. Pero okay lang daw yun anang nanay ni Lucas na si Emily dahil halata naman daw na hindi sports ang hilig ni Lucas. Sila rin ang sinisi ng mga kalaro ni Lucas sa team dahil sa ideya ni Brian na ibigay kay Lucas yung bola. Kaya habang nasa CR sina Lucas ay inaway siya nung iba niya pang mga kasama. Dumating naman doon ang ulirang stepfather na si Brian upang ipagtanggol siya pero handang lumaban yung mayayabang na estudyante. Pero hindi sanay makipag-away si Brian. Kaya kesa mapahiya ay umalis na lang sila ni Lucas. Pero di pa dito natatapos ang kalbaryo. Dahil kinabukasan ay pinatawag si Brian ng boss niya upang alisin sa trabaho. Kaya kinagabihan nag-usap sila ni Emily habang nanonood kay Lucas na noon ay sumasayaw. Napagkasundoan nilang mag-work from home na lang si Brian at agad naman siyang pumayag dahil pagkakataon niya na to upang magkaroon pa sila ng bonding ni Lucas. Kaya kinaumagahan nang silang dalawa na lang ni Lucas sa bahay ay napagkasundoan nilang maglaro ng throwball sa park. Pero tila iba talaga ang trip ni Lucas. Kaya naman wala talaga siyang kakayahan sa mga pisikal na laro. Lampas siya na kahit pagsalo at paghagis ng bola ay di niya magawa ng maayos. Pero dito na magsisimulang magbago ang lahat. Dahil noon din ay napansin ni Brian sina Jeff at CJ na kung maghagisa ng bola ay ubod ng lakas. Kaya nawirduhan si Brian sa kanila. Lalo na nang lumapit si Jeff upang bigyan siya ng tip sa paghawak ng bola. Nakipaglaro sina Jeff sa kanila pero di rin pang pisikal na laro si Brian. Pero ayos lang naman ang naging resulta dahil tila nagkasundo rin naman sina CJ at Lucas. Ani Jeff ay ito raw ang unang pagkakataon na nagkaroon ng kalaro si CJ kahit na medyo weirdo dahil nang makahuli ng paru-paro si CJ ay bigla niya tong kinain. Nagkaayaan sina Lucas at CJ na pumunta sa bahay ni na Jeff upang maglaro na tutol sana si Brian dahil nagdududa siya kina Jeff at CJ. Lalo na nang mag-appear yung dalawa na nauwi sa suntukan at wrestling at tumigil lang sila nang malok ni Jeff si CJ at napatulog. Pumunta nga sila sa bahay ni na Jeff na talaga namang magulo at nakakalat ang mga gamit sa paligid. Dito ay nalaman nila na dati palang sundalo si Jeff at kamamatay lang ng nanay ni CJ. Nagpaalam maglaro sa labas yung mga bata habang yung dalawang tatay naman ay nagkwentuhan sa kusina. Pero nang mapatingin sa bintana ay napansin ni Brian ang kakaibang husay at lakas ni CJ. At maya-maya pa ay pumasok sina Lucas para sabihing may napansin daw siyang mga lalaki na nagmamasid sa kanila. Kaya sumilip si Jeff at tila nagbago ang mood niya. Bigla siyang nag-ayang kumain sa labas at nang dinala niya yung mga bata sa sasakyan ay tila may nakatingin na sniper sa kanya. Pumunta sila sa espesyal na lugar para sa mga bata kung saan nag-enjoy sina Lucas habang nagpupull up naman si CJ sa water sprinkle. Kaya lalong nahiwagaan si Brian kina Jeff at CJ. Lalo na nang pumasok tong si Bigote na agad namang napansin ni Jeff. Pumunta to sa dressing room. Kaya kinuha ni Jeff yung mga ticket. Pinapalitan niya to ng medyas at ilagyan niya to ng mga barya tapos ay dumiretso siya sa dressing room. Dito ay naglaban silang dalawa ni Bigote. Pero nadamay yung mga staff sa loob na gumaganap sana bilang mga mascot kaya nakisali na sila sa gulo ng dalawa. Habang kina Brian naman ay lumapit sina Lucas at CJ upang kumain ng pizza kung saan ang matanong ni Lucas ang tungkol sa kanila ni Jeff ay sumagot si CJ na di niya daw tatay si Jeff at kinuha lang daw siya nito. Kaya agad silang pumunta sa information upang magpatawag ng pulis pero naiwan pala yung cellphone ni Brian sa lamesa. Di naniniwala sa kanya yung mga staff at siya pa ang pinaghinalaan. Pero noon din ay natalo na ni Jeff si Bigote kaya agad siyang pumunta kina Brian upang tumakas. Pagdating nila sa parking area ay dumating na rin doon yung mga kasama ni Bigote. Hinabol din sila nung mascot na nasaktan ni Jeff pero binaril to ni Bigote. Tagumpay namang nakatakas si na Brian at habang nasa biyahe ay pinaliwanag ni Jeff na si CJ ang gustong kunin ng mga humahabol sa kanila dahil kinuha lang siya ni Jeff mula sa kanila. Kaya gusto na sanang humiwalay ni Brian kaso wanted na pala sila. Narealize din ni Brian na naiwan niya pala yung cellphone niya doon sa lamesa. Patuloy silang hinabol ni na Bigote. Pero ani Jeff ay huwag silang mag-alala. Relax, Brian. This is the rhythm of the night. Tila maning-mani kay Jeff ang nangyayaring car chase habang si Brian naman ay halos mamatay na sa nerbiyos. This is the rhythm of the night. All right. Let's go. Nakasabay din nila sa daan ng grupo ng Honda Odyssey na pareho ng sinasakyan nila. Napansin ni Leslie, ang leader ng grupo, na sumasabay sa kanila ang wanted na sina Brian, kaya ginitgit nila sila. Inutusan din ni Leslie ang anak niya sa backseat na barilin ng teaser gun si Jeff. Pero dahil sa likod ng sasakyan ay si Leslie ang tinamaan nito, kaya nang isay si Leslie at huminto yung sasakyan nila.
Nasagasaan naman ng tumatawid na truck yung humahabol sa kanila kaya tuluyan na silang nakatakas. Pero di na pwedeng humiwalay si Brian dahil siguradong hahanapin siya ng mga kalaban at madadamay si Emily pag nahuli nila siya. Pero di pa rin malinaw kay Brian kung bakit sila hinahabol kaya dito ay sinabi na sa kanya ni Jeff ang katotohanan. Habang sina CJ naman ay pumunta sa candy shop. Nung sundalo pa siya ay nadestino siya bilang gwardiya sa isang top secret building. Wala siyang trabaho kung di magbantay at sumailalim sa drug test araw-araw at wala siyang ibang nakikita doon kung di si Zack. Pero isang gabi ay may dineliver na package. At dahil tila walang kumukuha dito mula sa loob ay siya na mismo ang nagpasok dito. Pero nang pinasok niya to sa loob ay meron siyang narinig na kumalabog sa isa sa mga kwarto. At nang pumasok siya ay doon niya nakilala si CJ. At tinakas niya si CJ nang walang kadahilanan. Sinubukan niya na rin mag-report sa mga pulis pero tila siya pa ang huhulihin kaya tinakas niya na naman si CJ. Habang sa kasalukuyan naman ay lumabas na sina CJ mula sa candy shop na talaga namang napaka-energetic dahil sa ininom nilang energy soda. Nagsira sila ng mga karatula, nagtatakbo at nagpakasaya na parang mga wala sa sarili. Pero di nila namalayang dumating yung mga kalaban dahil natitrace pala nila si Lucas sa pamamagitan ng naiwan na cellphone ni Brian at ng GPS device sa bulsa ni Lucas. Sa wakas ay napansin na rin nila yung kalaban kaya agad silang tumakbo palayo. Kaso, nasalubong naman nila yung mga bumubuli kay Lucas. Pero sa pagkakataon na to ay lumaban na si Lucas at tinulungan siya ni CJ kung saan nilampaso ni CJ ang mga ito nang walang kalaban-laban. Napansinan ni na Jeff na nawawala si na CJ at paglabas nila ay siya ring pagdating ng mga kalaban. Kaya agad silang hinanap ni Brian habang kumuha naman ng masasakyan si Jeff. Nagtago sila sa likuran ng isang kotse kung saan natagpuan na rin sila ni Brian. Pero nakikita pa rin ang kalaban kung nasan sila. Buti na lang nang malapit na silang mahuli ay dumating si Jeff na nakasakay na naman sa Odyssey. Kaya mabilis nilang natakasan yung mga humahabol. At dito ay napag-alaman nila kung paano silang natitrace kaya agad pinatay ni Lucas yung GPS niya. Matapos ay pumunta sila sa tatay ni Jeff na si Gordon na umiwan sa kanya nung 4 na taon pa lang siya. Akala ni Gordon ay anak ni Jeff si CJ dahil magkamukha daw sila. At nang pinakita niya ang larawan ni Jeff nung bata siya ay talagang magkamukha nga sila. Pero imposible daw dahil wala naman siyang anak. Tapos ay nakiusap si Jeff na iwanan muna dun si CJ pero tumanggi si Gordon dahil hindi daw siya marunong mag-alaga ng bata. Kaya dahil dito ay malungkot na umalis si Jeff. Nagtataka pa rin sila kung bakit kamukha ni CJ si Jeff at ang maaari daw na makasagot dito ay yung nasa top secret building na pinagtrabahuhan ni Jeff. At noon nga din ay bigla niyang naalala si Zack. Pero hindi daw madaling makalapit dito. Pero naalala ni Jeff na mahilig daw tong makipagkita sa mga babae sa social media. Kaya gumawa sila ng account na babae sa social media tapos ay nag-PM sila kay Zack at inakit nila to. At matapos ang ilang beses na pagkabigo at pagpapalit ng ibang account ay tagumpay na ring nahulog si Zack sa patibong nila. Oh, she's the one. Sa pag-aakalang babae ang kausap ay agad nakipagkita si Zack sa kanila. Pero pagpasok sa kwarto ay si Brian ang bumungad sa kanya tapos ay mabilis siyang sinunggaban ni Jeff. Tinali nila si Zack sa upuan. Ininterrogate nila siya at pinahirapan sa iba't ibang paraan. Oh, God. Pero ayaw pa rin magsalita ni Zack. I'm not gonna tell you anything, okay? Pero magsasalita rin pala siya. Here's exactly what happened. Hindi daw anak ni Jeff si CJ dahil ito daw ay clone niya. Mas mabilis daw si CJ, mas malakas at mas matalino. At ang nag-clone daw kay CJ ay nagngangalang Simon. Pero matapos ang interogasyon habang nagtititigan sina Jeff at CJ ay may tumawag kay Brian gamit ang cellphone ni Emily. Pinakita nito si Emily at nagbantang papatayin siya kapag hindi sinuko si CJ. Kaya agad silang bumiyahe upang puntahan si Simon. Pero tila wala sa sarili si Brian dahil hindi niya rin gusto ang susunod na mangyayari. Dahil nang makarating sila sa lugar kung nasan si Simon, ay dumating din dun si Simon pero marami tong kasama. Nilaglag pala ni Brian sina Jeff at CJ upang hindi mapahamak si Emily. Sa pilitan nilang kinuha si CJ kay Jeff. Wala namang magawa si Jeff kaya magpapaalam na lang daw siya kay CJ. At pinagbigyan naman siya ni Simon. Pero dahil nga clone lang si CJ at inalis ang emosyon sa DNA niya ay wala siyang nararamdaman para kay Jeff. Pero noon din ay lumapit si Lucas upang magpaalam at ibigay ang jacket niya kay CJ. At nang makaalis na sila ay lumabas dun si Bigote upang tapusin si Jeff kaya agad sumakay sa sasakyan sina Brian. Pero nang tatapusin niya na si Jeff ay dumating si Brian kaso lumagpas lang siya at bumangga sa container van. Pero napatulog ni Jeff si Bigote ng malingat to. Matapos nito, habang nililigpit nila yung katawan ni Bigote, ay nag-alarm yung cellphone sa bulsa nito. Nag-activate pala yung GPS ni Lucas na nasa jacket na binigay niya kay CJ. Ibig sabihin ay inactivate to ni CJ upang masundan nila siya. Kaya kinagabihan ay agad silang pumunta sa secret facility upang sundan si CJ.
Agad silang pumasok sa loob ng gate nito. Pero walang nagbabantay sa labas. Nate-trace nila si CJ sa cellphone ni Brian pero biglang dumami yung tao at nawalan ng signal. At nang makapasok na sila sa loob ng gusali ay naghiwalay sila ni Jeff sa paghahanap kung saan natagpuan agad ni Brian si CJ. Pero nang tumawag siya kay Jeff para ibalita to ay may isa pang CJ na kasama si Jeff. Inatake si Jeff ng dalawang CJ kaya napilitan siyang ihagis ang mga to pero may dumating pang tatlo. At nadagdagan pa ang mga to hanggang sa dumami na sila. Pero matapos silang matalo at matakasan ng mga to ay may dumating pang mas maraming CJ at mukhang mas malakas ang mga to. Napunta sila sa nakasaradong pinto, pero nang mahuhuli na sila ay may electric fence pala dito kaya hindi na makalapit yung mga CJ. Pero biglang bumukas yung pinto at may pumalo kay Jeff. Pero habang naglalakad sila ay inatake ni Jeff yung bantay nila para makatakas si Brian. Matapos ay dinala nila siya kay Simon at naroon din si Colonel Kurtz, ang dating opisyal ni Jeff. Siya pala ang nagpaklon kay Jeff dahil si Jeff daw ang pinaka-perpektong sundalo. Habang si Brian naman ay nakabalik na kay Lucas. Mahusay daw at malakas si Jeff kaso meron siyang emosyon di tulad ni CJ dahil edit na ang DNA nito. At noon din ay nilabas nila si CJ upang ipatapos sa kanya si Jeff. Pero nang papanain na nito si Jeff ay bigla tong kumindat at bumaling sa likuran upang panain sa wetpack si Simon. Tapos ay magkasama nilang nilabanan yung mga sundalo. Pero nang maubos na ang mga to, ay lumabas si Colonel Kurtz upang tapusin si Jeff. Buti dumating si Brian. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Jeff na suntukin to. Tapos ay nagyakapan sina Jeff at CJ. Lalo naman lumalim ang koneksyon ng magtatay. At pinasabog na rin nila yung buong gusali para matigil na ang cloning. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe at on mo na rin ang notification bell para sa iba pang movie recap na tulad nito. Salamat po sa panonood.